naman dyan is or wala po siyang measurement na susundin. Basta ang importante is matabunan yung shrimp bait na ginagamit mo. Tabunan mo lang siya kasi yung purpose dito is kukunin niya yung moisture. Kumbaga hihigupin ng asin yung moisture na nasa loob ng ating shrimp. Sa mga nagtatanong ulit kung anong klaseng asin ba yung gagamitin dito sa proseso, yung sagot po is wala pong specific na klase ng asin. As long as asin po siya, so pwede natin gamitin. Yung purpose kasi natin dito is higupin at patuyuin yung ating hipon. Ngayon ay maglalagay ulit ako ng panibagong batch ng asin sa ating container. Yung purpose dito is para siyang magiging liner or magiging tuntungan. Pag nilagay ulit natin yung salted shrimp at nagtubig na po siya, bababa po siya para po hindi siya mababad sa sarili niyang yung moisture. Isa pang tanong ulit, pwede po bang gamitin pa ulit-ulit yung asin na ginamit sa proseso? Ang sagot is oo naman, pwede siyang gamitin. Pagkatapos mong kunin yung yung hipon mo, itabi mo siya sa isang container. So yung asin na sobra, pwede mo siyang itago. Pwede mo siyang gamitin ulit sa susunod na batch na gagamitin mong shrimp bait. Sa prosesong ito, tatakpan ko na siya or tatabunan ko na siya ng panghuling layer ng ating asin. So maraming asin akong ginamit dito. Mura lang naman yung kilo nito. So yung purpose natin is patuyuin yung ating shrimp bait. Hindi na tayo lugi sa proseso na ito kasi matagal natin magagamit yung ating mga hipon.